Masakit ang ginawa sa akin ng anak, pero nakabawi naman ako sa matandang tatay niya. Hi SMD, ako po si Adeline, 39 years old, at ang kwento na aking isasalaysay ay tungkol sa aking naging amo na mag-ama na sina Teddy at Gabriel. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain ang aking naging karanasan sa bahay na iyon ng mag-ama nang mamasukan ako bilang katulong. Sisimulan ko ang aking kwento noong ako ay 20 years old pa lamang. Si nanay talaga ang namamasukan na katulong kina Sir Teddy at ako ay naiwan sa tiyahin kong si Tia Lorna sa probinsya namin sa Masbate. Ayos naman ako kahit hindi ko kapiling si nanay at saka madalas naman siyang umuwi. Pero sa hindi inaasahan ay nagkasakit ang aking mapagmahal na inay, pneumonia. At hindi iyon naagapan sapagkat malala na pala at itinago niya sa amin ang lahat. Sandali ko lang siyang nakasama nang umuwi siya dahil tuluyan siyang pumanaw. Masakit, hindi ko alam kung paano magsimula na wala siya. Pero isa lang ang kailangan kong gawin at iyon ay matuto ng tumayo sa sarili kong mga paa. Bago nalagutan ng hininga si nanay ay sinabi niya na kung kailangan ko ng tulong ay huwag akong mag-aalinlangan na puntahan si Sir Teddy dahil mabait itong tao at matulungin. Kaya makalipas ang 1 linggo ng libing ni inay ay agad akong nagpaalam kay Tia Lorna para lumuwas ng Maynila. Ayaw pa sana niyang pumayag dahil nag-aalala siya sa akin, pero pinatatag ko ang aking loob dahil kailangan. May mga anak din si Tia Lorna kaya ayaw ko nang dumagdag pa sa kanyang pasanin. At gusto ko ring makatulong sa kanila. Maayos akong nakarating sa Maynila ayon sa address at instruction na binigay sa akin ni nanay. Tuwang-tuwa si Sir Teddy na makaharap ko siya. Palagi daw akong ipinagmamalaki ni inay bilang masipag, matulungin at mabait na anak. Hiniling ko sa kanya na kung maaari ay ako na ang pumalit kay inay sa paninilbihan sa kanila. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ako ni Sir Teddy. Talaga palang napakabait niya. Ganoon din ang mga kasamahan kong katulong sa malaking bahay na iyon. Higit sa lahat ay nakilala ko ang kanyang anak na si Gabriel. Mabait at maggiliw din si Gabriel at higit sa lahat napakagwapo. Hindi nakapagtataka dahil gwapo din si Sir Teddy kahit may edad na. Aaminin ko na noong unang kita ko pa lang kay Gabriel ay humanga ako sa kanya ng gusto. Pero pinipigilan ko ang aking kakaibang damdamin na lumulukob sa akin dahil hindi tama at hindi kami nababagay. Sapat na napakabuti niya sa akin bilang amo at kaibigan. Oo, kinakaibigan ako ni Gabriel. Madalas niya akong samahan na mamasyal para magiging pamilyar daw ako sa labas, katulad ng mall at simbahan. Pinilhan din niya ako ng mga damit dahil puro luma na ang mga damit at gamit ko. Todo tanggi ako dahil nahihiya ako sa kanya, pero hindi siya pumapayag kaya hinahayaan ko na lang. Si Sir Teddy naman ay natutuwa sa aming madalas na pagsasama ni Gabriel sa labas. Masaya na ako sa ganoong sitwasyon na ang mga amo ko ay mababait at itinuturing akong kapamilya. Pero biglang nag-iba ang takbo ng sitwasyon nang dumating ang inaanak ni Sir Teddy na si Angela mula sa Amerika. Doon ito nanuluyan sa kanila. Matalik na kaibigan ni Sir Teddy ang papa niya at parang anak na kung ituring ito nito si Angela. Si Angela na sa simula ng dumating ay napakabigat na ng dugo sa akin. Palaging pabara kong mag-utos, palaging nakairap at matatalim ang mga titig sa akin. Kapag kinakausap ako ni Sir Teddy ay inaagaw niya kaagad ang atensyon nito.
Palagi na lang sinasabi ni Sir Teddy na pagpasensyahan ko na lang daw si Angela dahil kulang daw ito sa atensyon ng mga magulang. Dahil sobrang busy sa negosyo. Kaya nga daw nagbakasyon ito ng Pilipinas. Wala naman akong magagawa kundi pakisamahan ng maayos si Angela sa kabila ng kanyang panlalait at panghahamak sa akin kapag nakatalikod sina Sir Teddy at Gabriel. Isang araw habang ako ay naghahanda ng almusal ay sinabi ni Sir Teddy na titigil na ako sa paninilbihan sa kanila dahil gusto niya akong mag-aral sa college. Ituring ko na daw silang kapamilya. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig kahit si Gabriel ay tuwang-tuwa sa sinabi ng papa niya. Napatayo pa siya mula sa pagkakaupo sa hapag at niyakap ako. Si Angela na nakikinig lang ay nanlilisik ang mga mata at napakadilim ng mukha pero hindi ko na lang siya pinansin. Sobra ang tuwa sa aking puso. Isang gabi, habang wala si Sir Teddy at nasa business tour, ay hindi ko akalain na magtatapat ng kanyang pag-ibig sa akin si Gabriel. Mahal kita, Adeline. Sa una pa lamang natin na pagkikita ay alam ko na ikaw ay mamahalin ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya o hindi. Pero mabait si Gabriel. Wala sa tipo niya ang maglolo ko. Nang gabing iyon ay hindi na rin ako nakapagpigil ng aking damdamin. Alam kong mali at hindi pwede dahil hindi kami nababagay ni Gabriel. Pero mahal ko din siya. Mahal na mahal. Nang yakapin niya ako at halikan ay hindi ako tumanggi. Ang aking mga kamay ay kusa ding yumakap sa kanyang matipunong katawan hanggang sa humantong kami sa kanyang silid at doon ay buong laya naming ipinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Naging matamis ang mga sumunod na araw sa amin ni Gabriel kahit palihim. Gusto niya na ipagtapat ang aming unawaan kay Sir Teddy pero hindi ako pumayag dahil hindi pa ako handa. Pero ang ligaya ay biglang napalitan ng pait at sakit nang isang umaga ay maabutan ni Sir Teddy sina Angela at Gabriel sa kubo sa likod bahay na magkayakap at walang saplot. Galit na galit si Sir Teddy at sinabi na kailangang panagutan ni Gabriel si Angela kahit na para na silang magkapatid. Tahimik lang ako sa isang tabi kahit durog na durog ang aking puso. Wala akong karapatang pumagitna o humadlang sa gustong mangyari ni Sir Teddy. Matindi ang pagtanggi ni Gabriel na pakasalan si Angela. Wala daw siyang alam sa nangyari. Ang naalala daw niya ay pinuntahan siya ni Angela sa kubo at may dala itong alak. Niyaya daw siyang uminom dahil may problema ito. Nagulat din daw siya nang magising kinabukasan sa ganoong sitwasyon. Gusto ko siyang paniwalaan. Pero para saan pa? Buo na ang desisyon ni Sir Teddy na ipakasal silang dalawa dahil nakakahiya sa kumpadre nito. Lalo pa't nagbanta si Angela na magpakamatay kung hindi siya pagkakasalan ni Gabriel. Gustong sabihin ni Gabriel kay Sir Teddy ang tungkol sa amin ngunit mahigpit kong itinanggi na kung sasabihin niya ay tuluyan ko siyang kamuhian. Dahil para saan pa? Ano pa ang silbi? Lalo lang magkakagulo at ayoko na ako pa ang makagulo. May pangarap akong gustong abutin. Gusto ko makapag-aral at makapagtapos. At kapag mangyari iyon ay makakaya ko ng bumangon mag-isa na hindi na sumasandal sa kahit kanino. Kaya kahit masakit ay titiisin ko. Kaya nang dumating ang araw ng kasal ay hindi ako umiyak. Pinilit kong ngumiti at batiin ang bagong kasal. Nasa mga mata ni Angela ang ngiti ng tagumpay habang si Gabriel ay lungkot at pagdadalamhati ang mababanaag sa kanyang anyo. Nang matapos ang kasal at ganap sa resepsyon ay nagsiuwian na ang maraming bisita. Pauwi na rin kami nang hindi sinasadyang nakasalubong ko si Angela sa hallway ng hotel. Suot pa rin niya ang kanyang wedding gown. "Oh, ano ka ngayon babaeng ambisyosa?" sabi niya.
Akala mo makabibingwit ka ng isang tulad ni Gabriel ano? Nagkakamali ka. Lalo pa at asawa ko na siya. Kami ang nababagay. Akala mo ay hindi ko alam na may lihim kang pagtingin sa kanya? Puno ng panunuya ang tinig niya. Tiningnan ko lang siya at sinabing, sana ay sumaya ka. Saka tinalikuran. Buong magdamag kong iniyakan ang pagkawala ni Gabriel, pero ipinangako ko sa sarili ko na iyon ang huli. Pagkatapos ng kasal ay hindi na sila tumira sa bahay ni Sir Teddy. Doon na sila tumuloy sa bahay na inirigalo sa kanila ni Sir Teddy. Katulad ng ipinangako sa akin ni Sir Teddy, ay nag-enroll ako sa college. Kumuha ako ng kursong business management. Ipinokus ko ang aking sarili sa pag-aaral. At bilang pagtanaw ng utang na loob ay pinagsisilbihan ko ng mabuti si Sir Teddy. Sinasamahan ko siya sa kanyang mga check-ups. Sa kanyang pag-gym ay isinasama niya ako. Kapag may pinupuntahan siyang business tour ay isinasama niya rin ako basta wala akong pasok. Sa totoo lang, nalilibang ako at hindi ko na halos naaalala sina Angela at Gabriel. Hindi na nagpupunta si Gabriel sa bahay ng papa niya. Siguro para maiwasan ang aming pagkikita at iyon ay nakabubuti para sa amin. Minsan ay nakikita kong nalulungkot si Sir Teddy at sigurado ako na namimiss niya marahil ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Alam kong nakikita naman sila sa labas, lalo na sa opisina. Pero syempre iba pa din kapag dinadalaw ka ng iyong anak. Isang hapon ng linggo habang sinamahan kong maglakad-lakad sa may parke si Sir Teddy ay malungkot siyang nagkwento ng kanyang kabataan, kung paano sila nagkakilala at nagpakasal ng kanyang asawa. Hanggang sa biniyayaan sila ng anak na si Gabriel. Masayahin lang akong tingnan, iha. Pero ang totoo mula nang mamatay ang aking asawa ay napakalungkot ko na. Ayaw ko lang na makita iyon ni Gabriel habang lumalaki siya at ngayong wala na siya sa poder ko, hindi ko na maitatago ang kalungkutang ito. Ramdam ko ang lungkot sa tinig at anyo ni Sir Teddy. Hinawakan ko siya sa kamay at iginiyang maupo sa bench. Nandito naman kami ni Nanay Marla, Sir Teddy. Nakangiting sabi ko na ang tinutukoy ay ang mayordoma at ilang kasambahay. Hindi ka namin pababayaan, lalo na ako. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Ikaw na ang pamilya ko. Nangislap ang mga mata ni Sir Teddy nang muling magsalita. Kung bata-bata pa ako ay hindi ako mahihiyang alukin ka ng kasal, Adeline. Isa kang napakabuting anak at babae. Sigurado akong magiging isa ka ring mabuting asawa. Pero hindi na ako nababagay sa isang batang katulad mo. Sa sinabi niya ay napaisip ako, bakit nga ba hindi? Kung ang pagpapakasal at maging asawa ni Sir Teddy ang makapagbibigay ng ligaya sa kanyang munting panahon dito sa mundo, bakit ko ipagkakait? Siya na ang palagi kong kasakasama, ang palagi kong kaagapay. Mahigpit ko siyang hinawakan sa kamay at tinitigan sa mga mata. Gusto ko na maging maligaya ka. Gusto kong makasama at pagsilbihan ka sa abot ng aking makakaya. Kaya kung aalukin mo ako ng kasal, ay ikinararangal kong pagsilbihan at mahalin ka. Huwag mo nang alalahanin ang agwat ng ating edad. Ang gusto ko ay masaya ka. Alam kong nabigla si Sir Teddy sa aking mga sinabi, ngunit bakas ang tuwa sa kaniyang naluluhang mga mata. Oh Adeline, pinaligaya mo ako. Sambit nito at sa ilalim ng papalunod na araw ay niyakap ko siya ng mahigpit. Mabilis na naidaos ang aming kasal ni Teddy. Simple at pili lamang ang bisita. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng kasal noon ni Gabriel at Angela ay iyon ang unang beses na muli kaming nagkita. Bakit mo pinakasalan ng papa? May hinanakit sa boses ni Gabriel na makasalubong ko siya. Palabas ako ng CR. Ang iyong papa ay isang napakabuting tao. Kulang pang buhay ko at ang kasal na ito para pagsilbihan siya. Erespeto mo ang kasal namin, Gabriel.
tulad ng nirespeto ko ang kasal nyo. Ngayon, madrasta mo na ako. Kaya, mas lalo na dapat mo na akong igalang. Formal ang mga salitang ibinigay ko sa kanya. Mahal pa rin kita, Adeline. Ikaw at ikaw lang. Buong hirap na sambit ni Gabriel. Nginitian ko siya, ngiti na may pang-unawa. Alam ko, pero tapos na sa atin ang lahat. At sana ito na ang huling beses na maririnig ko iyan mula sa'yo. Paalam, Gabriel. Sa aming naging unang gabi ni Teddy bilang mag-asawa, habang unti-unti kong kinakalas ang butones ng aking blouse, ay banayad niyang pinigilan ang aking kamay, dinala sa kanyang mga labi at hinalikan. Napakapalad ko at pinakasalan ako ng isang tulad mo, Adeline. Pero bata ka pa. Ang pagsasama nating ito ay hindi magtatagal dahil mas matanda ako sa'yo. Salamat at ibinigay mo sa akin ang iyong kalayaan at oras sa munting sandali ng aking buhay. Subalit, ilaan mo na lamang ang iyong sarili sa taong handang magmahal at tumanggap sa'yo kapag ako ay nawala na. Napaluha ako sa mga sinabing iyo ni Teddy. Napayakap ako sa kanya. Yakap na puno ng pasasalamat. Nang gabing iyon ay lumipat ako sa kabilang kwarto. Merong connecting door mula sa kanyang kwarto, kaya walang may nakakaalam sakaling lumilipat ako doon. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral at nang ako ay makagraduate ay tinuruan ako ni Teddy ng estilo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Walang may nakakaalam sa setup naming dalawa. Sa papel at mata ng lahat, kami ay mag-asawa. Pero kapag kaming dalawa lang, si Teddy ay isang kaibigan, ama at guro. Sa nakalipas na 4 na taon ay nagtaka ako kung bakit bigla akong sinadya para kausapin ang harapan ni Angela. Ang akala ko dahil naagaw ko sa iyo at naikasal ako kay Gabriel ay magiging masaya na ako. Pero nagkamali ako, Adeline. Ni katiting ay hindi ako tinapunan ng kaunting pagmamahal ni Gabriel. Ni minsan ay hindi ako kinakausap ng matino. Ni ayaw akong tingnan at dikitan. Para akong may nakakahawang sakit. Napakasakit, Adeline. Pero siguro kulang pa iyon sa ginawa kong pagsira sa inyo. Hindi ko man kayo maibabalik sa dati. Pero kailangan ko na siyang palayain. Ayoko na habang tumatagal ay mas lalo niya akong kamuhian at pandirihan. Nasa process ng annulment ng aming kasal. Babalik na rin ako ng Amerika. Sana mapatawad mo rin ako, Adeline. Masakit ang mga ginawa ni Angela, pero hindi ganoon katigas ang aking puso para hindi siya patawarin. Lalo na at matagal din siyang nagdusa sa piling ni Gabriel. Ilang araw pagkatapos naming mag-usap, ay lumipad na si Angela patungong Amerika. Tahimik naman at masaya ang aming pagsasama ni Teddy. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Dahil nagwakas ang lahat, makalipas ang 5 taon ng aming pagsasama, nang ma-stroke si Teddy at tuluyan ng pumanaw. Iyon ang pangatlo na pinakamasakit na naganap sa aking buhay. Una ay noong mamatay si nanay. Pangalawa ay noong pinakasala ni Gabriel si Angela. At sa pagkawala ni Teddy ay para akong nabalian ng isang pakpak. Parang hindi ko alam kung paano mabuhay nang wala siya. Siyang aking naging matatag na sandalan, ang aking karamay at kakampi. Pero wala na siya at kailangan ko iyong tanggapin. Sa kanyang pagpanaw ay isang nagkakaantig na sulat ang inihabilin niya sa kanyang abogado at ang nilalaman ng sulat, Mahal kong Adeline at Gabriel, kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Gabriel, mula nang mamatay ang iyong ina ay umikot na sa iyo ang buhay ko. Mahal kita, anak. Ayoko mang ipilit ang isang bagay na ayaw mo, pero may mga bagay na dapat nating panindigan kahit mahirap at hayaan ang panahon na siyang lulutas ng lahat. Alam kong mahal mo si Adeline, pero kailangan mong pakasalan si Angela. Hindi ko ikinatuwa na hindi nagtagumpay ang inyong pagsasama, pero alam kong darating sa punto na paghiwalayin kayo ng panahon. Alam kong nagtatampo ka dahil pinakasalan ko si Adeline.
Pero sana ay maniwala ka na pinakasalan ko siya para ilaan sa'yo. Adeline, patawarin mo sana ako. Hindi ko ginampanan ang pagiging asawa sa'yo para sa aking anak. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal. Ngayong wala na ako, gusto kong ituloy niyo ni Gabriel ang nauntol niyong pag-iibigan. Saan man ako naroroon, ay napakaligaya ko. Halos madurog ang puso ko matapos naming basahin ni Gabriel ang sulat. Sa kabila ng lahat ay mas pinili kong huwag nang makipagbalikan kay Gabriel. Hiniling ko sa kanya na gusto ko munang makalimot. Umuwi ako sa amin sa Masbate at nagtayo ng restaurant. Iniwan ko na kay Gabriel ang pamamahala ng kumpanya na iniwan ni Teddy kahit pa ang kalahati niyon na ipinamana sa akin ni Teddy. 1 year later, matapos ang pagbababang luksa ay sinadya ako ni Gabriel sa aming probinsya, sinuyo at niligawan. Natatakot akong sumubok pero si Gabriel lang ang taong tangi kong minahal at kahit si Tia Lorna ay napamahal na rin dito. Muli kong binuksan ang puso ko kay Gabriel. 4 months after nang magkaunawaan ay pinakasalan ako ni Gabriel sa aming bayan na nasa Masbate. Bumalik kami ng Maynila at magkatuwang naming pinamahalaan ang kumpanya na iniwan sa amin ni Teddy. Ngayon ay meron na kaming 2 anak. At ang lahat ng ito ay ipinagpasalamat ko kay Teddy, ang tao na hinding-hindi ko malilimutan hanggat ako ay nabubuhay. Hanggang dito na lang, ako si Adeline. Maraming salamat po.